What's up po mga maganda at mga pogi? Habang ginagawa ng Cebu ang kinabukasan nito sa pamamagitan ng BRT, may isang tanong na hindi maalis sa isip ko. Paano naman ang kinabukasan natin? Lalo na para sa mga batang mag-asawa at yung professionals na sinusubukang bumuo ng buhay sa isang lungsod na parang perpetual construction site. Ayong araw, susubukan nating tingnan kung gaano na ba talaga kalayo ang progreso ng CBRT or Cebu Bus Rapid Transit. Pero habang ginagawa natin yon, pag-uusapan natin ang mas mahalagang proyekto. Hindi ang BRT, kundi ang pagtatayo ng matatag na buhay bilang magpartner sa modernong Cebu. Dahil ang totoo, maaaring matapos ang BRT balang araw, pero ang buhay hindi naghihintay. Kung titingnan natin, marami pa ring bahagi na mukhang malayo pa sa completion. May barriers, may rerouting, may excavation. May mga lugar na tila nasa gitna pa rin ng malaking pagbabago. At habang naglalakbay ako rito, may isang realization akong nakuha. Maraming young couples ang gumagawa ng parehong pagkakamali. Naghihintay ng perfect salary, perfect timing, perfect house, perfect opportunity, perfect economy, perfect city. Pero alam natin ang totoo, walang perfect. Kung maghihintay tayo ng ideal conditions bago magsimula, baka matagal tayong nakatayo sa terminal na walang darating na sasakyan. Parang infrastructure project lang. May progress, may delays, may adjustments, pero tuloy pa rin. Isa sa mga unang mapapansin dito ay ang alikabok. Hindi mo kailangan ng engineering report para malaman yon. Ramdam mo agad, nakikita mo, nalalanghap mo. At sa isang paraan, parang financial stress din ito. Hindi mo lagi nakikita sa umpisa, pero kapag pinabayaan mo, unti-unti kang maapektuhan. Hindi glamorous, hindi exciting, hindi Instagram worthy. Sa panahon ngayon, hindi sapat na may trabaho ka. Hindi sapat na may kita ka. Dapat meron kang buffer. Namansin niyo ba? Kapag may construction, parang lahat ng bagay nagiging mas komplikado. Mas mahaba ang lakaran, mas mahaba ang pila, mas mahaba pati biyahe. At dito talaga nasusubok ang relasyon. Madaling maging mabait kapag maayos ang lahat. Madaling maging sweet kapag walang problema. Pero paano kapag pareho kayong pagod? Pareho kayong stressed? Pareho kayong delayed sa trabaho? Doon lumalabas ang tunay na tibay ng samahan. Hindi sa mga honeymoon moments, kundi sa ordinaryong Tuesday na puno ng traffic. Kapag tinitingnan natin ang taas ng mga bagong platform, naisip ko kung gaano rin kataas minsan ang mga hadlang sa pagsisimula ng sariling buhay. Rent, utilities, transportation, internet, emergency expenses. Minsan parang walang katapusan. Nung una, madalas kaming magmasa sa Grab. Convenient, comfortable, mabilis. Pero napansin namin na unti-unti kinakain ito ang aming budget. Kaya natutunan namin maging mas intentional. Aling lakad ang kailangang Grab, alin ang pwedeng beach,
alin ang pwedeng jeep or pwedeng bus o yung iba baka pwedeng ring lakarin. Hindi ito tungkol sa pagtitipid lang. Ito ay tungkol sa paggawa ng matatalinong desisyon. Isa sa mga hindi masyadong pinag-uusapan tungkol sa relasyon ay logistics. Oo, logistics. Simple lang, pakinggan pero napakahalaga. Sino ang unang aalis? Sino ang bibili ng grocery? Sino ang magluluto? Sino ang susundo? Sino ang magbabayad ng bills? Kapag hindi malinaw ang mga bagay na to, mabilis maubos ang enerhiya ng isang relasyon. Hindi lahat problema emosyonal. Minsan, scheduling problem lang. At sa lungsod tulad ng Cebu kung saan ang traffic ay parang permanent resident na, mahalaga ang pagkakaintindihan. Napansin niyo ba na ang mga maliliit na negosyo sa paligid, may nagtitinda ng tubig, may snacks, pagkain, iba't ibang serbisyo. Kung saan may disruption, may opportunity. Kung saan may problema, may taong nakakakita ng solusyon. Isa ito sa pinakamahalagang survival skills ngayon. Huwag umasa sa isang source of income. Maraming pamilya ngayon ang may side hustle, online selling, freelancing, content creation, consulting, micro businesses. Di dahil gusto nilang yumaman kagad, kundi dahil gusto nilang maging mas matatag. May isa pang epekto ang ganitong environment na hindi napapansin. Ito ang mental fatigue. Kapag araw-araw mong makikita ang gulo, traffic, rerouting at delays, minsan nadadala mo ito sa bahay. Kaya mahalagang matutunan kung paano iwan sa labas ang stress. Hindi lahat ng frustration sa kalsada dapat dinadala sa pagkainan. Hindi lahat ng stress sa trabaho dapat dinadala sa kwarto. Minsan, ang pinakamahalagang skill ay marunong kang mag-switch off. Matapos nating lakarin ang malaking lakbayin, ang malaking bahagi ng BRT corridor, ngayon malinaw na marami pang kailangan gawin. May progreso, may improvements, pero marami pa rin trabaho. At alam niyo, parang buhay lang. Walang taong tapos na. Walang pamilya na perfect. Walang lungsod na kumpleto. Palagi tayong nasa proseso ng pagtatayo. Ang pagkakamali ng marami ay hinihintay na lang matapos muna ang lahat bago sila maging masaya. Pero ang totoo, kapag hinihintay mong maging perfectong paligid bago ka magsimulang mabuhay, baka hindi ka na makapagsimula. Sa huli, ang pinakamahalagang natutunan ko sa paglalakbay na ito ay simple lang. Hindi natin kontrolado kung kailan matatapos ang BRT. Hindi natin kontrolado ang traffic. Hindi natin kontrolado ang ekonomiya. Pero, kontrolado natin kung paano tayo naghahanda. Kung paano tayo nag-iipon. Kung paano tayo nagtutulungan bilang magpartner. At kung paano tayo bumubuo ng katatagan sa gitna ng pagbabago. Dahil ang lungsod ay patuloy na itinatayo. At habang nangyayari yon, dapat ginagawa rin natin ang parang bagay para sa ating mga sarili. Kung taga Cebu ka, anong urban survival tactic ang nakatulong sa iyo nitong 2026? I-share mo sa comments. Baka makatulong sa ibang nanonood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. Hanggang sa susunod nating lakbay sa mga kalsada ng Cebu. Amping kanunay! Take care!